Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung kaya kong ipagpalit para sa trabaho ko bilang domestic helper dito sa Hong Kong? So guys, alam nyo naman na ang pagiging domestic helper or yung pagtatrabaho natin sa abroad, ito yung magiging bread and butter natin sa ating hanap buhay, sa ating buhay. Kasi dito tayo kumukuha ng pangkailangan natin lahat-lahat, panggastos lahat. Kaya hindi ko maiwan-iwanan yung pagiging katulong dito sa Hong Kong kasi siya yung dahilan kung bakit andyan pa yung mama ko, may makain pa sila, may bahay kami. Pero ngayon guys, sinubok na naman ako sa isang pagkakataon. Namatay yung papa ko. Diba nasabi ko sa inyo nung nakaraang araw na nakita siya ng mama ko na nasa CR na nakahiga. So, kanina pagising ko, nagpray ako. Kasi yun yung wish ko eh. Sabi ko, God, wala nang pang birthday, wala nang Pasko, wala na lahat. Basta paabutin mo lang si Papang ng April kasi yun yung uwi ko. Paabutin mo lang siya para makasama ko pa siya kahit konti. Pero kinuha na siya sa akin. Kagabi, naawa ako nung pinapakain siya ni Mamang. Sobrang maga na. Namanas kasi yung katawan niya. Parang acute na siya guys kasi yung sakit niya is nasa baga. Mahilig kasi siya magsigarilyo. So, inom din nung kabataan niya. Tapos, nagsimula siyang magsigarilyo. Parang edad 7 years old pa lang siya. Dati yung mga kabataan, maaga nagsisimulang maganyan. Kasi nga, wala sila atang ginagawa sa bundok. Ayan. So, sabi ko ganon. And, wala pagising ko kanina. Tapos, konti lang. Pagtingin ko ng cellphone, nandun na, may chat na yung pamangkin ko sa akin. Sabi niya, Ate Inday, wala na si Papang. Sabi niyang ganon. Tapos nandun na naman ako sa part ng buhay ko na nanlamig. Naranasan ko yan pangalawang beses. Una sa ate ko nung sinabi sa akin na patay na yung ate ko. Tapos ito pangalawa, parang namanhid ako na ang hirap mag-process. Tapos tinatawagan ko yung pamangkin ko, sabi niya wala siyang load. Buti yung anak ng papa ko is nandyan. So pagtawag niya, yun, nakita ko si Papang, hayakap-yakap siya ni Mamang. Tapos sabi ko, Mang, kailan siya namatay? Sabi niya, ngayon lang. Kumain pa siya ng almusal, tapos uminom siya ng gamot. Tapos biglang, hindi na siya humihinga. Tapos yung mama ko, ginaganon-ganon niya yung papa ko, ginaganon-ganon niya para magising. Wala nang reaksyon. Tapos sabi ko, subukan mo pa, baka buhay pa siya. Sabi niya, wala na day. Kanina ko pa to ginaganto. Sabi niya ganon. Tapos umiiyak na siya. Tapos sabi ko, anong gagawin natin? Sabi ko, kasi kanina, ito din yung pag-ano talaga ng bagyo, pagtama ng bagyo sa amin. Kaya, ang ginawa ng anak ng papa ko, ano talaga siya, umalis siya ng bahay, pumunta siya, buti na lang yung papa ko, yung kapatid ng papa ko pala is may-ari ng Porinaria sa amin. So, bali, namatay na yung kapatid niya, yung naghahandle ng business is yung anak. So, bali, pamangkin ng papa ko yung may-ari na ngayon ng Porinaria. Tapos yun, pinuntahan agad. Tapos kinuha nila kasi may bagyo, bumaha sa amin, ang lalim na ng baha. So kung tumagal-tagal pa ng konti yung katawan ng papa ko sa bahay, hindi na namin maalis yun sa bahay. Baka, hindi ko alam, baka bumaho siya kung hindi siya makuha agad ngayong araw. So pagkapatay niya, wala pa siyang 30 minutes, agad, pinuntahan agad yung may-ari ng Porinaria. Tapos kinuha siya kaagad doon ng sasakyan, tas dinala siya sa morgue, tapos inano na siya doon, binalsamo na siya, tapos nandun lang siya ngayon sa morgue, wala siyang kasama, nandun lang siya nakahiga, nakakumot lang, kasi ngayon, as of now, doon sa amin, may baha pa, hanggang dito yung baha sa amin. So hindi pa talaga hindi pa siya maasikaso. So bukas pa siya asikasuhin kasi bumaba na daw yung baha ngayon. So yun guys, masakit siya pero
buti, hindi naman sa buti, pero alam mo yung naranasan ko na yung sakit na ganito, kaya parang namanhid na ako. Alam nyo, ito yung sakripisyo ng OFW, yung ano, yung iiyak ka kasi wala kang magawa. Lalo yung kapatid ko, ang layo na naman niya, Kuwait, and kami yung kung sa hindi pa nakakaalam dyan, stepfather namin yung namatay, pero siya na yung tumayong papa sa amin simula nung 7 years old ako. So 30 na ako ngayon. 23 years na siya nakasama namin. Tapos may mga anak siya. Pero pinapili siya ng anak niya, kukunin siya sa amin nung medyo matanda na siya. Pinapili siya, sabi, sumama ka na sa amin sa Maynila. Sabi niya, hindi ko iiwan yung pamilya ko dito, kahit hindi niya kami anak. Sabi niya, hindi ko sila iiwan, sila yung mas mahal ko kaysa sa inyo. Sabi niya sa anak niya, kaya nagtampo yung mga anak niya. Pero pinili niya talaga kami. Kaya nagsiselos yung mga anak niya kahit hanggang ngayon na namatay na siya, nandun pa din yung selos. Nag-post nga kanina yung anak niya na sabi, salamat sa lahat, kahit na hindi mo kami mahal, hindi mo na kami mahal, sabing ganun. Pero kasi hindi namin tinuturuan yung papa namin, sadyang kami lang talaga yung nandyan, kami yung tinuring niyang pamilya. So ayan, para kaming maaano ng kapatid ko kasi kami talaga yung kasama niya parati. Kami yung favorite niya. Kami lahat. Kami yung mahal niya na kapag inaaway kami ng mga anak niya, siya yung nakikipag-away sa mga anak niya para sa amin. Ganun niya kami kamahal. Tapos ngayon, bago siya namatay, parati niyang sinasabi salamat. Sabihin daw sa akin tsaka sa kapatid ko na maraming salamat daw. Sabi niya, mamamatay man yung katawan ko. Sabi niya ganun kasi handa na siyang mamatay. Ilang beses niya na sinasabi nung nakaraang araw pa. Sabi niya, mamamatay man yung katawan ko, pero hindi ko kayo iiwan. Sabi niya, dito ako parati para sa inyo. Babantayan ko kayo, hindi ko kayo iiwan. Sabi niya ganun. Tapos sinabihan ko siya na, antahin mo ko sa April. Sabi niya, sige, pipilitin ko. Sabi niya, oo, sige, pero hindi niya na talaga kaya. Kaya ngayong namatay na siya, parang okay na din kasi nakapagpahinga na siya. 75 years old na yung papa ko. Nakapagpahinga na siya kasi awang-awa akong makita siyang gumaganon-ganon na hindi na makahinga. Kahit anong painom na namin ng gamot, parang na-immune na ata yung katawan niya. Kasi yung banas niya, dulot na yun ng ng sa loob niya. So, naawa lang ako. Pero, hindi ako nagsisisi kasi bago siya namatay, naranasan niya na mabigay namin sa kanya yung nakakain siya ng masarap. Kasi, basigla pa siya nung nakaraan itong March lang siya nagsimulang humina nung natubuan siya ng parang bukol sa katawan. Tapos sobrang laki, doon na siya nagsimula yung sakit niya, dito siya tinubuan sa likod. Tapos nung umalis ako papuntang abroad, malusog pa siya, masaya pa siya, kaya nakakain niya pa at least kahit pa paano every month noon. Wala pa akong noon, nababudget ko, pinapadalhan ko sila ng 10,000 every month. Tapos yung kapatid ko, 10,000 din. Kaya kahit papano, nakaranas siya ng hayahay na buhay. And bago siya namatay, sabi niya sa akin, Day, sabi niya, yung niya lang daw, yung wish niya lang daw na sana mapatapos ko yung bahay. Tapos kinausap ko siya. Sabi ko pang, hindi ko man siguro matapos yung bahay, pero ipangako ko sa'yo na matitirhan mo tong bahay. Sabi ko ganun, matitirhan mo to ngayon. Tapos, alam niyo, tuwang-tuwa siya. Siya yung pinaka-proud sa lahat na natapos ko yung bahay. Na doon siya natutulog kada gabi. Kasi semento yung bahay na pinagawa ko. Semento din yung bubong. So, lumilindol ngayon. And then, sabi ng mama ko, umalis ka na dyan sa bahay. Baka kasi lumilindol, baka
baka maano yung bahay bago mo. Ayaw niyang umalis. Sabi niya, hindi, dito ko gusto. Hayaan mo na akong gumuho. Basta ito yung gusto kong tirhan. Kasi may isa kaming maliit na bahay doon. Yung mama ko muna kasi safe yun. Gawa sa kahoy. So kung ano man, kung lindol man, hindi delikado. Pero yung akin kasi matabunan ka talaga kasi second floor, tas yung pinakabubong semento pa. Ayaw niyang umalis doon. Sabi niya, eto kasi yung bahay na feeling ko sobrang safe ko, hindi ako dinadalaw ng panaginip, tapos sobrang ano niya, sabi niya sobrang gaan ang pakiramdam ko dito. Sabi niya, ito yung gusto kong terhan, kaya talagang tuwang-tuwa siya na natapos ko yun. Alam niyo guys, hindi ko alam kung nakakaranas ba kayo nito, pero every time naman na naginip ako na may yung ngipin ko natatanggal, yun, may isa sa pamilya ko na mamamatay. 3 beses na to nangyari sa akin. Unang beses sa tiyo ko. Ano siya, yung ngipin ko, pinipilit kong hindi matanggal, pero natatanggal siya ng kusa. Kahit iganon ko siya sa panaginip, natatanggal siya na parang mais lang yung natatanggal ng ngipin. Ang ginawa ko, sabi ng mama ko, kasi pagka ganyan, may namamatay na isa sa pamilya. Kinagat ko sa ganto sa kahoy, pero hindi pa rin napigilan, namatay pa din yung tiyo ko. Naranasan ko uli, ganun uli yung pakiramdam, na kinain ko siya ng pagkain, tas biglang sunod-sunod yung tanggal. Yung ate ko yung namatay, tas etong last, yung papa ko, pinipilit ko kasi alam, gising yung diwa ko, tas nananaginip ako, pinipilit kong hindi pwedeng matanggal yung ngipin ko, alam ko may mamamatay sa isa sa pamilya ko, kaya pinipilit kong hindi siya matanggal sa panaginip ko, pero natanggal siya, and kinagat ko siya kinaumagahan sa kahoy. Maliban dun, sinabi ko din sa mama ko tsaka sa kapatid ko na may natanggalan ako ng ngipin sa panaginip, natanggal yung ngipin ko, alam ko may isa na mamamatay nito, tapos ayun na, parang nangyari yun parang ano lang, 2 weeks, every 2 weeks, basta hindi siya umaabot ng buwan sa panaginip ko. Kayo ba, pag may sign kayo na ganyan na natatanggalan kayo ng ngipin kapag nananaginip kayo, ikagat nyo daw sa buhay na kahoy. Dito sa bahay, walang buhay na kahoy. Kahit sinabi ng kapatid ko na ikagat ko sa buhay na kahoy, walang buhay na kahoy, kaya hindi ko makagat-kagat. Ikagat nyo daw sa buhay na kahoy para sumpa daw na hindi daw mangyayari yung ganyan. So, ma-share ko lang sa inyo. Ayun guys, sinabi ko sa amo ko kanina, ay hindi, yung amo kong lalaki, napayagan ako na umuwi kasi yung amo kong lalaki nung umaga, nakita niya ako umiiyak habang pinagsisilbihan ko siya. And then sabi niya sa akin, ay hindi siya nagsabi ko ano nangyari. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, sir, namatay yung yung papa ko. Tapos hindi niya alam ko anong gagawin niya. Paalis na siya ng bahay. Na siya, nasa pinto na siya, tapos bigla siyang bumalik, tapos hindi ko alam, paikot-ikot yung amo kong lalaki, tapos sabi ko, namatay siya, ngayon lang, sabi kong ganun, tapos para umalis siya, kasi hindi niya alam yung gagawin niya, sabi niya, sorry Jen, tapos paikot-ikot siya, dapat bubuksan niya na yung pinto, tapos hindi siya tumuloy, tapos paikot-ikot siya, sabi ko na lang sa kanya, bye-bye sir, para lumayas na siya. Ang ginawa niya pala, minessage niya yung amo kong babae, na yun nga, namatay yung papa ni Jen. Lumabas yung bata, nakipaglaro ako sa bata, tapos paglabas ng amo kong babae, tinitignan niya ako, tapos nakita niya hawak ko yung cellphone ko habang kalaro ko yung bata. Hindi niya ako sinaway. Sabi niya, Jen, okay ka lang? Sabi niya, nabasa ko yung chat ni sir na namatay daw yung papa mo. Tapos doon na, sabi ko, ma'am, okay lang ako. Sabi niya, gusto mo pumasok ng kwarto? Gusto mo umano? Sabi ko, ayoko ma'am, ayoko pumasok ng kwarto, ayoko doon. Sabi ko ganun. Kasi alam ko magbe-breakdown ako pag nandito ako sa kwarto. Kaya hinayaan niya ako buong araw, nagtrabaho ako para malibang ko yung sarili ko. Tapos, hindi siya makatiis. Tinanong niya ako kasi hindi niya makita yung reaction na gusto niyang makita sa akin. Hindi ako nagwala sa iyak na katulad nung namatay yung ate ko na para akong mababaliw na hindi ko alam anong reaction ko. Kanina kalma ako nung inano niya ako. Tas, ayun, sabi niya, gusto mo bang umuwi? Okay lang sa akin, okay lang, nag-usap na kami. Na pumayag na si sir mo, sabi niya ganun. Umuwi ka, sabi niya ganun. Sabi ko, ayoko, kasi ayoko. Sabi niya, umuwi ka, okay lang kami dito, kaya ko to. Sabi niya, kaya ko, wag mo kaming alalahanin, okay? Umuwi ka, sabi niya ganun. Tapos sabi ko, okay lang ba na uuwi ako ngayong Sabado? Tapos
sabi ko ganun. Sabi niya, oh sige, umuwi ka. Ngayon, gusto mo bukas, pwede kang umuwi. O sunod na araw, umuwi ka. Sabi niya ganun. Tapos, nag-isip ako kasi sabi ng boyfriend ko, kung gusto ko din ba daw umuwi. Kaya, ayun, binok ako ng boyfriend ko ng ticket. Tapos, ayun, sabi ko, ang biglaan ang nangyari, kumain pa yung papa ko, ganyan. Kinuwento ko sa kanya kung ano yung kinuwento nyo. Tapos, umiiyak ako, tumutulo yung luha ako. Tapos siya din, tumutulo din yung luha ng amo kong babae. As in, iyakan kaming dalawa. Tapos, siya pa yung naunang kumuha ng tissue para punasan yung luha niya. Natatawa na lang ako, maalala ko yun kanina. Parang ate ko na talaga tong amo ko. Kaya, iniisip ko palang na iwanan ko sila. Kailangan kahit magalit sila sa akin, sasabihin ko na mas maaga. Siguro, January 15, sasabihin ko na naaalis ako para makahanap sila ng katulong para hindi siya mahihirapan. Ayoko kasi na aalis ako na hindi ko alam na dahil sa pinakita niya sa akin ngayon, hindi ko alam kung paano siya aalisan kasi sobrang bait niya na payagan ako. So, ayun lang guys. Sana makatagpo din kayo ng amo na kahit kuripot sila sa pagkain. Pero, may konsiderasyon ba? Pamilya na yung turing nila sa akin. So, na-share ko lang yung nangyari sa akin. Sobrang hirap, pero kaya uli to. Kakayanin. Mas matibay na ako ngayon. Mas strong na ako ngayon. And, alam ko naman na to lahat. May plano si Lord. Siguro, kinuha siya para hindi na siya mahirapan. So, tinatanggap na lang namin. Pero masakit. Buti na lang kamo guys. Pag uwi ko nung bakasyon, may mga video ako na tumatawa siya, na siya yung kumakanta tas tawanan kami, yung ganyan, yung nagkukwento siya. So, meron akong matitignan na remembrance kasi nung nakaraan walang masyado. Kaya nitong pag-uwi ko, pinipilit ko talaga hawak ko yung cellphone ko parate. Kahit sa bahay lang ako. Kasi may mga time na nakaupo kami tas biglang magtatawanan. So at least, ma-videohan ko yung moment na yun kasi hindi na yun babalik. Ayan. So ma-share ko lang. Thank you for watching guys. And hindi ko alam kung makakapag-video pa ako sa sunod. Siguro, uuwi muna ako. Mag-heal muna ako. Sila muna yung aatupagin ko doon. Salamat sa inyo ha. Na-share ko yung ng dibdib ko kasi sobrang bigat ng ako lang yung nakakaalam ng pinagdadaanan ko aside sa pamilya ko. So thank you for watching and I love you all. Bye bye.